Hello guys, so kumusta kayong lahat? So di ba lagi ko sinasabi sa inyo na kapag meron kang negosyo ay dapat nag-i-innovate ka. So meron tayong bagong innovation ngayon kasi nag-offer na tayo dati ng back to school na printing business. Pero ngayon, dinagdagan natin yung package na yon. So ang usually kasi pinupush ko talaga is sticker printing business. Kaso meron talaga tayong mga kababayan na talagang ayaw talaga nila ng gano'n. Ang gusto lang nila is yung very simple lang na type ng printing, which is yung print, xerox, scan, laminate. So ganyan lang kasimple. In short guys, hindi mo kailangan ng skills doon. Or hindi mo guys kailangan ng talent sa editing o sa pagli-layout kasi guys yun la is magpi-print ka lang, mag-xerox ka lang, mag-i-scan ka lang. So yun guys, totoong pindot-pindot lang yun kasi very simple lang talagang gawin yung mga basic tasks na talaga na yun sa printing business. So kung gusto nyo guys magtayo ng ganon, ito guys meron tayong package na ino-offer para sa inyo. So ito guys yung bago nating package para sa ating back to school na printing business. So hindi naman porke sinabi guys ng back to school is para sa pasukan lang to. So ito guys is for whole year round na rin to. Kasi guys marami akong sasabihin dito sa may vlog na to kung ano ba yung mga pwede nyong i-offer dito at syempre kung ano ba yung mga pwede nyong pang idagdag na i-offer dito sa may back to school na printing business. So guys, isa-isayin natin yung mga kasama sa ating back to school na printing business. So ito na siya. So unang-una syempre guys, meron tayong L5290. Itong L5290 na to guys, ito yung printer na pwede kang mag-xerox ng long, pwede kang mag-print ng long, pwede kang mag-scan ng long. Tapos pigment ink na guys yung gagamitin natin dyan. Ito siya. Mas mura siya guys kaya sa may original na ink. At the same time guys, hindi nag-fade ang pigment ink. Hindi ka mukha guys ng original na ink na nandito na nag-fade po siya. Ang isa pa guys sa kinaganda ng printer na to is meron siyang built-in na wifi. So pwede kang mag-print through cellphone. So yung customer mo guys, isa sa cellphone yung kanyang ipapaprint. So pwede ka agad yan i-print dito sa may printer na to. Make sure lang guys na after niyang makiconnect at mag-print doon sa may printer nyo, i-disconnect nyo siya guys doon sa may wifi nyo kasi magugulat kayo. Bukas, nandiyan na yun sa may labas nyo, nakiki-wifi na yan sa inyo ng libre. So next natin guys, dito sa may package natin, meron tayong laminator dito, hot and cold din guys. So usually ang cold ginagamit yan para sa mga sticker, yung mga phototop. Ang hot naman guys, ginagamit yan para sa mga ID. Tapos next naman natin guys, syempre meron tayong paper cutter. Tapos meron tayo dito guys, ito warrior puncher. So ito yung 3-in-1 na puncher. So pwede siya mag-punch ng bilog, pwede siyang magbutas ng oblong at syempre kapag ka naglaminate tayo, di ba yung pinakakanto niya is matutulis siya. So ang ginagawa natin doon is pinapunch natin para maging curved siya. Then syempre guys, meron tayo dito mga photo paper. Ito yung back-to-back na photo paper na double-sided. Tapos ito naman guys yung RC satin. So guys, kapag ka magpiprint kayo ng mga photo printing, ito guys yung gamitin nyo, itong RC satin. Pero kapag ka nagpiprint kayo ng mga 1x1, 2x2, ito guys yung gamitin nyo. Itong photo paper na double-sided kasi mas mura to guys kaysa dito. Guys, meron tayo dito mga bond paper. So, tatlo lang naman to, A4, letter, at legal size. So, ang issue lang naman dito guys is yung legal size. Kasi kapag ka nag-open ka ng MS Word tapos sinelect mo is legal size, ang legal size kasi guys sa ibang bansa is 8.5 by 14. Sa Pilipinas, ang legal size is 8.5 by 13 lang. So, kapag ka nag-print ka ng legal size, ang pinili mo, ang mangyayari dyan guys, yung printout mo is putol. So dapat guys, kino-customize mo yung paper nun. Ang pipiliin mo lang doon is customize, tapos lalagay mo doon is 8.5 by 13 lang po. So yan guys, ang original na nasa package namin ng back to school. Pero sabi ko nga sa inyo, nag-innovate tayo, kaya nagdadagdag tayo ng mga bagong ilalagay dito para makapag-offer kayo ng mga bagong product. So una guys, ito yung long arm stapler. So ginagamit yan guys sa mga booklet na kamukha nito. Yan, di ba mapapansin nyo na meron siyang stapler dito. Kapag ordinaryong stapler lang guys yung ginamit mo, hindi siya aabot sa dulo. So ginagamit natin guys yung long arm stapler para umabot siya guys hanggang dito sa may bandang dulo na to. Then sumunod naman natin guys ay itong scoring board. So ginagamit to guys pang tupi. So sabihin na naman ng iba, arte naman yan sir, ba't may paganyan-ganyan pa. Guys, again, sa printing business, mas maganda yung presentation mo, mas mahal mo siyang maibibenta. Kapag kapangit yung presentation mo, syempre mas mura mo lang siyang ibibenta. Kaya guys, gumagamit tayo nitong scoring board para pang tupi yan. Ginagamitan yan guys ng scoring board para mas maging presentable yung ating mga booklet. And isa pa sa pinakagamit niyan, yung mga flyers, di ba tinutupi yun ng 3 beses? So yun guys, ginagamitan rin ng scoring board yun. At ang pinakahuli natin dinagdag yan guys ay itong pinaka nire-request talaga sa atin kasi nagtatanong sila kung meron raw ba kaming rim cutter. So ang rim cutter guys, ginagamit yan
dyan sa pangkat ng makakapal. Madalas yung guys nakikita yun, nag-aaral kayo, nagpapagawa kayo ng thesis, diba gumagawa tayo ng mga libro doon sa may thesis natin. So nakikita nyo na pantay-pantay yung tuktok nun kasi guys ginamitan ng rim cutter yon. So yan guys yung full package namin ng back to school. So sa mga gusto mag-avail nito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shock at sabihin mo lang guys sa panood mo tong video na to para bigyan ka guys ng discount. At syempre, bibigyan kita guys ng maraming freebies. Actually guys, itong mga bond paper na nasa taas na yan, yung tatlong rim na yan, free lang talaga yan, hindi yan kasama sa binayaran mo, libre lang yan. Tapos ito pa guys yung mga free, yung bote na pangsali ng mga ink, worth 200 pesos guys, so ibibigay ko lang sa iyo yan for free. Tapos yung dust cover guys ng L5290, worth 500 pesos, ibibigay ko rin yun for free. Yung dust cover guys ng laminator, worth 400 pesos, ibibigay ko rin yun guys for free. Itong hot laminating film guys, ibibigay ko rin sa ito for free. Tapos guys, para hindi ka na mahirapan kasi nga hindi ka masyado marunong mag-layout, so bibigyan rin namin kayo guys ng mga free layout na mga templates for printing. Magamit ka ng Canva, tapos medyo mahirap dun mag-layout, design. So maraming mga layout and design, and ibibigay namin sa yun guys for free rin. Yung mga templates guys para sa ID, yung formal attire, ibibigay ko rin sa yun for free. Tapos ito pa guys, ang printout kasi nito guys, meron yan lifespan. So kapag na-reach mo na yung certain na prints, ang ginagawa talaga yan is dinadala to sa may Epson Service Center. So pinapa-reset yan. So kapag pina-reset mo yan guys, sinisingil ka dyan ng 1,500 hanggang 2,500 pesos. Pero guys, yung resetter na yon, ibibigay ko na rin sa iyo yon for free. So guys, kapag ka nag-avail ka nito, ito guys yung mga pwede mong i-offer sa back to school na printing business. So laanan nyo to ng oras kasi sobrang dami nitong sasabihin ko, sobrang haba nito. Syempre unang-una dyan guys, pwede ka mag-print ng documents. So ang presyo guys ng documents, syempre depende yan guys, no, kung may katabi kang kalaban or wala. So kung wala kang katabi, pwede mo ibigay ng 5 piso pag black and white. At syempre kapag colored is 10 pesos ang bawat isa. Tapos syempre guys, 3-in-1 nga to, pwede ka mag-xerox. Kapag short guys is 3 piso kapag ka black and white. At kapag ka colored naman guys is 10 piso. Kapag ka long naman guys, 5 piso ang black and white at 10 piso rin guys kapag ka colored, no. So kapag ka colored guys, pwede nyo gawin pareho na lang guys yung presyo niya sa short. Tapos guys, syempre pwede ka mag-offer ng photo printing, yung mga 4R, yung 5R, yung 3R, yung wallet size, yung cute size. Tapos guys, pwede ka rin mag-offer dyan ng A4 size na printing. Basta guys, RC Satin yung gagamitin natin ulit. So sa photo printing rin guys, yan rin pumapasok yung mga ID pictures. So ang ID pictures natin guys, ang presyuhan yan 50 pesos, 12 na 1x1 at 4 na 2x2. So guys, package tayo laging mag-offer. Hindi pwedeng isang piraso lang. Kasi pag isang piraso lang guys, malulugi ka sa trabaho mo at syempre doon sa mga papel mo. Kasi syempre guys, mag-print ka nga naman, isang piraso lang. Eh syempre, mababawasan yung isang buong papel mo. So ang magagamit mo dun guys, kalahati lang nito. So sa isang page nito, kapag kami nagpa-print sa'yo ng ID, 100 pesos kaagad ang kikitain mo sa isang page na ganito lang. Tapos guys, after nila ilagay doon yung pinaka-ID nila, syempre, matik na yan. Diba? Ipapalaminate nila yan. Syempre, ano ba gagawin nila sa ID kundi ipalaminate? So ang lamination natin guys, ang presyo niyan, isang buong ganito, isang A4 is 80 pesos. Tapos kalahati guys ng A4 is 50 pesos. Tapos guys, 1/4 nito. So dyan guys, pumapasok yung mga ID is 30 pesos. Wala guys, 10 pisong lamination. Walang ganon. Okay, kasi lugi ka doon. Kasi pag pinaandar mo guys yung laminator mo, parang plancha yan, umiinit yan, so kumakain ng kuryente yan. So guys, ang pinaka-minimum guys ng lamination natin is 30 pesos. Dahil nga guys, 3-in-1 yung printer natin, syempre pwede ka rin guys mag-offer dyan ng scan. So ang scanning natin guys, ang presyo niyan is 15 pesos per scan. Tapos guys, kapag ka ipapa-email nila, syempre pwede ka magdagdag ng 5 piso. Guys, dapat lagi kang merong bayad. Okay, wag kang papayag guys ng libre. Kasi guys, binili mo to eh. Binili mo to, hindi naman libre yan. Okay? So wag ka guys papayag na libre yung serbisyo mo. Tapos next natin na pwedeng i-offer yung mga flashcard. Yan yung mga ginagamit ng mga bata, yung mga elementary, yung mga kinder, yan yung mga letter A, letter B, letter C, yan yung mga flashcard or yung mga 1+1, 1+2. So yun guys, parang photo printing rin yun. Tapos ilalamigit lang natin nitong laminating film para tumigas siya. So next guys na pwede nating i-offer, syempre nga naman meron na tayong ganito, long arm stapler at syempre meron na rin tayong rim cutter. So guys, pwede na tayo mag-offer ng booklet niyan. So yung pinaka-example niyan guys is yung coloring book, yung mga tracing pad. So guys, huwag kang mag-alala kung iniisip mo kung saan ka kukuha ng mga templates ng mga activity book or mga coloring book or mga tracing pad. Meron kami niyan guys sa may Canva. Syempre ibibigay ko sa iyo yun for free. Tapos next guys na pwede nyong i-offer diyan is syempre mga name
name tag. Di ba kapag ka magpapasukan, yan ang pinakamaraming benta talaga, yung name tag. Kasi guys, required lahat ng student na magkameron ng name tag kasi nga wala pa silang ID. So sigurado yan guys kapag ka nagbebenta ka sa Shopee at meron kang printing business. Usually yan guys, nakakancelan ka kasi sa sobrang dami na nagpapagawa sa iyo ng name tag, hindi mo na guys ma-accommodate lahat. So literal guys, na itong back to school na business package natin is para talaga sa name tag yan. Kasi guys, kapag ka nagba-back to school ang mga estudyante, name tag ka agad ang unang hinahanap ng mga teachers sa kanila. At again guys, huwag kang mag-alala, sagot kita. Yung mga templates ng name tag na yan, meron rin kami yan ginawa guys through Canva. So hindi ka na mahihirapan, i-edit mo na lang yung pangalan doon. At syempre guys, ibibigay ko ulit sa iyo yun for free. Then ang next na pwede mong i-offer dyan is syempre mga bag tag. Yan guys, yung may mga pangalan ng mga estudyante tapos sinasabit nila sa mga bag nila. So napag-usapan na rin naman natin yung tag. So isama na rin natin dyan guys yung mga hang tag. Yun guys yung mga sinasabit naman sa mga damit. Yung mga subject guys na mga anak nyo, yung mga notebook nila, di ba nilalagyan ng subject yan, tapos nandiyan yung pangalan nila, nandiyan yung section nila, nandiyan yung pangalan ng teacher nila. Yun guys, ang tawag doon is subject sticker. So yun guys, meron rin tayong template niyan. Syempre libre rin yun kapag ka nag-avail ka sa amin itong back to school na printing business. And pwede ka rin guys gumawa ng mga bookmarks. Di ba alam nyo na yung mga bookmarks, yung sinisiksik doon sa mga libro para malaman natin kung nasang page na ba tayo. So meron rin kami mga templates yan guys. Yung mga notebook tab guys, gumawa ko ng tutorial niya noong nakaraan. So ibibigay ko rin sa yung template noon for free. Syempre guys, pwede ka rin mag-offer dito ng calling card. So pwede mo siya gamitan guys ng paper cutter. Pero again, pag mas maganda yung presentation mo, mas mabibenta mo siya ng mas mahal. So para mas maging maganda yung presentation mo guys, meron pa kaming ino-offer na hindi kasama dito sa may package na to, which is yung calling card na cutter. So yun guys, ginagamit talaga yung pang-cut talaga ng calling card yun. Para guys, pantay-pantay yung cut ng calling card mo. At syempre guys, kapag pantay-pantay yung cut ng calling card mo, maganda yung presentation, mas mabibenta mo siya ng mas mahal. So yung calling card na yun guys, pwede rin namang hindi calling card yun, pero same size rin naman ang calling card, yung mga loyalty card na tinatawag. Di ba guys, yung pag nag-Starbucks kayo, kapag matatapos na yung taon, yung may mga sticker doon na iniipon. Tapos kapag napuno mo yung mga sticker na yun, magkakameron ka ng free na planner mula sa may Starbucks. So pwede ka rin guys mag-offer nun. Tapos pwede ka rin guys mag-offer ng photocard. So yung photocards guys, yan yung mga hype na hype sa mga kabataan ngayon. Naalala ko nga nung Pasko, yung pamangkin ko. So nabigyan siya guys ng mga photocard. Yung picture lang naman yun na pinrint. Tapos nilaminate lang yung Blackpink. Yun, so tuwang-tuwa guys yung pamangkin ko. Parang mas gusto niya ba yun no? Kaysa bigyan mo siya ng pera. So nung panahon natin, ang tawag natin yan is text. So ngayon guys, ang tawag yan is photocard. So syempre, pwede ka rin mag-offer ng invitation. So ang invitation natin guys, meron rin akong ginawang tutorial niyan. Kung paano ba guys mag-layout through Canva ng invitation sa loob lang ng 1 minuto. So sobrang dali lang talaga mag-layout through Canva. So kung ako lang naman, mas maganda guys, aralin nyo na lang yung Canva kaysa Photoshop. Kasi ang Canva sobrang dali lang. Bakit mo papapahirapan ng sarili mo kung pwede namang mas madali? So syempre nga guys, kaya mo na rin gumawa ng mga booklet ng ganito. So maraming tawag ang mga booklet, pero booklet pa rin naman yon. So unang-una dyan guys, yung parang mga ledger sa GCash, diba yung listahan ng GCash yon. So pwede ka guys mag-offer nun. Booklet pa rin naman yung tawag doon. Yung mga journal, yung mga planner, diba booklet pa rin naman yan. Pero iniiba lang natin yung tawag. Depende lang guys kung ano yung nakaprint doon sa may loob. So yan guys, kayang-kaya na rin natin i-offer yan. Gamit lang to. Etong ating back to school na printing business. So next guys, syempre pwede ka mag-offer ng calendar. So iba't ibang klase ng calendar. So pwedeng ref magnet na calendar. Pwede rin guys itong ginawa namin noong nakaraan, yung desk standing na calendar. So pwede rin guys yung ganitong klase ng calendar, yung classic na calendar. Yan yung sinasabit sa may pader ta sinusulatan mo, di ba? So ito siya guys, kayang-kaya rin natin itong i-offer. So meron rin akong tutorial na ito kung paano ito ginagawa. Sobrang dali lang gawin yan. Basta guys, alam mo lang kung paano siya gawin. So kung hindi mo alam guys paano gawin yan, i-search mo lang dito guys sa may channel ko. No? Marami naman akong tutorial na ginagawa dito na talagang pinapadali ko guys kung paano ba sila gawin. Para guys, syempre, hindi na kayo mahirapan at syempre, mas mag-focus tayo doon sa may kitaan. At syempre guys, itong iba na to, mga add-ons na lang to na pwede mong gawin dyan sa yung printing business. Unang-una, syempre guys, pwede ka mag-offer ng typing job. Diba ang typing job guys is 25 pesos per page. Kaya na guys ng cellphone na i-scan mo lang o pipicturean mo lang yung isang page nang ipapatype sa'yo, tapos i-convert niya na sa text yun, tapos ipiprint mo na lang. May printing business ka, meron ka ring laptop or computer. Siyempre, pwede ka mag-offer ng online assistance, yung nagpapa-schedule sila sa may NBI. Di ba? Sa online lang naman yon. Tapos yung nagpapa-schedule sila sa passport. Di ba? Sa online lang rin naman yon. So, iba naman guys, imbis na typing job yung inaalok nila, ang inaalok nila is online research. So, ang ibig sabihin lang nun guys, ikaw na yung gagawa ng assignment ng estudyante. So, yun guys, ang presyo rin nun is 25 pesos per page.
Huwag kayong papayag guys na yung estudyante, di ba, yung aabutan kayo ng papel, tapos may nakalagay doon na anyong tubig, anyong lupa, tapos papa-research kayo, tapos ang babayaran niya lang is print. Guys, hindi pwedeng ganon kasi malulugi kayo. Unang-una, takaw sa oras yun. Kasi yung iba nga ginagawa nila, pag nagpa-research sila, di ba, umabot yan minsan ng mga 5 to 10 pages. Tapos ang gagawin nila doon, papalitan nila yung font, gagawin nilang mga 2. Para guys, lumiit lang yung mga font. Tapos yung 10 pages na babayaran nila, magiging 1 page siya lang. Imagine mo, ilang minutes mong ni-research yun, tapos babayaran ka ng 5 piso lang. Di ba? Lugi ka guys sa oras. So huwag kayong papayag ng ganun guys. Ang pa-research natin guys ay 25 pesos per page dapat. Kasi nga guys, estudyante yung mga usually na target market mo. Maglagay ka na rin dyan guys ng school supply. So magpagawa ka lang ng estante, yung medyo malaki-laki para unang-una harang yun sa'yo at doon sa may customer mo. Pangalawa guys, doon mo ilalagay mga school supplies. Yung school supplies guys, marami yan sa may Divisoria. Mabili talaga yan guys sa una lang, sa pasukan lang. Pero after ng pasukan guys, talagang matumal yan. Pero ang ginagandahan guys kasi ng school supplies, hindi siya napapani. So kahit tumagal siya doon na stock mo siya ng matagal dyan, wala magiging problema yon. Kasi nga, di ba, hindi naman sisira yun eh. Yung papel is papel pa rin. After 1 month, after 2 months, papel pa rin yung tawag dyan. Then syempre, ang isa sa pinakamagandang offer talaga dyan is magalo ka ng GCash. Cash in, cash out. Kami guys, dito sa may shop namin, nag-offer kami ng GCash dito. So every 500 pesos guys, ang sinisingil namin is 10 piso. So kapag 1,000 pesos, sinisingil namin 20 and so on. And syempre sa GCash guys, pwede ka na rin dyan mag-offer ng loading. Siguro mga 10 years ago, kasi member ako dati ng Load Central, ang patong ko per load is 3 piso. So ngayon guys, di ko alam kung magkano na yung patong per load. Tapos, syempre sa GCash guys, pwede na rin dyan yung bills payment. So feeling ko malapit na magsara yung mga parang bayad center. Diba kasi nga ngayon sa GCash lahat pwede mo nang gawin. Kasi kahit nga sa bangko pwede mo nang gawin lahat yun eh. Hindi mo na kailangan pumunta ng bangko para magbayad ka. So pwede ka rin guys mag-offer ng gano'n, yung bills payment. Halimbawa guys, magbabayad sila ng Meralco. So singilin mo rin sila guys, yung parang paniningil mo rin sa GCash. Halimbawa, ang bill nila sa Meralco is 1,000 pesos. So patungan mo guys ng 20 pesos. Kapag ang bill nila is 2,000 pesos, syempre papatungan mo yon ng 20 times 2 kasi nga 2,000. So papatungan mo siya ng 40 pesos. So marami pa tayo guys mga pwede pang i-offer dito sa ating back to school na printing business. So mag-abang-abang lang kayo dito sa may channel natin. Kasi guys, pag meron kami naisip na mga bagong gawin sa may printing business, ay tinuturo namin yun dito sa may channel namin. So para lagi kang updated guys, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa may channel ko, syempre mag-subscribe ka na at i-turn on mo guys yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Grabe, napasa ko pa yun. So yun guys, meron ka ng package at syempre alam mo na rin yung mga pwede mong i-offer. So ano pa ba yung mga kailangan mo bukod dito? So syempre, ang unang-una mong kailangan i-offer, kailangan mo ng page sa may FB. Kasi kapag umaasa ka lang sa tao sa paligid mo, mauubos yan. Diba? Tapos minsan kapag nainggit pa yung kapitbahay mo, magtatayo rin siya ng printing business. So magkalaban na kayong dalawa. Umaasa ka guys talaga sa online. Kasi kapag umaasa ka sa online, 100 million ng Pilipino, hindi na natin mauubos yun. So walang kailangan na kompetensya talaga sa printing business kung marunong ka lang talaga sa online. So pag gagawa ka guys ng page mo sa may FB, no, so gandahan mo yung pangalan mo. Again, wag mong lolokohin, wag kang maglalagay ng printing ng ina mo na pangalan ng iyong printing business. So pwede yan guys, pangalan mo sa'yo, pangalan mo sa anak mo, ipangalan mo sa mga acronym nyo. Halimbawa ako, Marlon V. Ubaldo, pwedeng MVU Printing Shop. So ganun guys, gandahan nyo kasi balang araw, lalaki ang printing business nyo. Kapag lumaki yung printing business nyo, syempre, dadami yung mga malalaking kliyente nyo. Kapag nakita ng malaking kliyente mo na yung pangalan ng shop mo is printing ng ina mo, baka ma-turn off yun. Kasi sabihin, parang di naman to seryoso, wag na tayo dyan, pass na tayo dyan. So again guys, kapag nagsisimula ka pa lang, ayusin mo na guys yung pangalan ng printing business mo. Syempre, ang sumunod na kailangan mo, bukod dito sa may printing package natin at syempre dun sa ating page at dun sa may pangalan ng iyong shop, ihanda mo na guys yung pagpupwestuhan mo. Ang printing business guys, di niya kailangan ng malaking pwesto. Kasi guys, marami yung kakilala na ang pwesto nila is isang di pa lang. Pwede na dun yung printing business kasi nandito naman yung laptop mo, tapos pwede mo naman nandito yung printer mo, nandito yung laminator mo. So tabi-tabi yan guys, pwede yan. Kahit maliit lang guys yung pwesto mo, wala kang magiging problema. Hindi guys kailangan ng malaking pwesto ng printing business talaga. So dalawang klase yan guys, syempre pwede kang umupa or pwede ka rin dyan sa may bahay mo. So ang ginagandahan guys ng umuupa ka ay syempre pwede mong ilagay yan guys malapit sa may school. So kaya nga back to school to, ang usually client talaga natin dito is mga estudyante. So kung kaya mo magpwesto malapit sa school, syempre mas maganda kasi mas marami kang magiging customer. Pangalawa guys na meron kang pwesto, syempre yun nga, pwede kang mag-accept ng walk-in.
At pwede ka rin guys mag-alok sa may online. So, 2 birds in 1 stone yan na pwede mo maging client. So, ang hindi naman guys maganda kapag ka meron kang pwesto, syempre unang-una yung upa. Diba? Syempre may upa yan. Ang upa niyan is 5,000 pataas. Pangalawa guys, doble-doble na ang babayaran mo. Syempre, doble na yung kuryente mo kasi babayaran mo yung kuryente sa bahay mo. Kung ikaw yung nagbabayad ng kuryente sa bahay mo, syempre magbabayad ka rin ng kuryente doon sa may shop mo. Yung tubig sa bahay mo at yung tubig sa shop mo, dalawa na rin babayaran mo. Yung internet sa bahay mo at yung internet sa may shop mo, doble na rin yung babayaran mo. Tapos, ang pinakaayaw ko sa may pwesto talaga is yung time. Magiging nakakulong ka talaga doon sa may pwesto mo. Hindi ka pwede magsara. Kasi pa nagsara ka guys, sayang yung upa. Kasi mag-open ka o hindi, magbabayad ka pa rin ng upa. Yun ang guys, ang mga cons na tingin ko kapag ka meron kang pwesto. Ang ginagandaan guys, kapag ka nasa bahay ka lang, syempre unang-una wala kang upa. Kahit mag-close ka ngayon, wala magiging problema kasi nga, wala ka naman babayarang upa ngayon. Pangalawa guys, syempre hindi doble yung gastos mo. Yung tubig mo, syempre internet mo, no, kung ano yung binabayaran mo, dadagdagan mo lang naman ng konting kuryente mo. Ang pangit kapag ka nasa bahay ka lang, ay wala tayong mga walk-in na customer. Di ba minsan yung bahay natin, wala naman sa tabing kalye. O wala naman sa mga commercial area. So kapag ka ganun guys ang bahay mo, syempre dapat umasa ka sa online kasi guys, pupuntahan ka na lang nila. So parang kami guys, pag napunta ka dito sa may shop namin, wala kami sa may commercial area. So papasok ka pa guys ng compound para makapunta dito. Pero guys, ginagalingan namin sa online, kaya yung mga customer namin, na kahit galing pa sa iba't ibang lugar, yung iba galing pa ng Zamboanga, yung iba galing pa ng Palawan, yung iba galing pa ng Quezon, yung iba galing pa ng Tarlac, ay pinupuntahan kami dito guys sa may pwesto namin. Kasi nga guys, talagang na-master na namin ang pagmamarket through online. So sa mga nagtatanong dyan again, kung meron ba kaming branch sa may Bicol, sa may Davao, wala po kaming branch. Isa lang po talaga yung branch namin. Kasi unang-una, ako rin naman yung hinahanap ng tao. Di ba? Usually pupunta dito sa may shop para makausap ako, para makapagtanong sa akin. Eh kapag ka may branch ako dyan guys, hindi ko naman mapupuntahan lahat dyan. Kung gusto nyo ako makakwentuhan o makausap, pwede naman kayo magpunta dito sa may shop. Basta make sure lang guys na naka-schedule talaga kayo. Kasi guys, di talaga kami tumatanggap ng walk-in. Kasi nga minsan, sabay-sabay yung customer namin, nakakahiya naman. Kapag ka walk-in ka, tapos may naka-schedule dito, syempre ako yung kumakausap dun eh. Hindi naman pwedeng sabay-sabay ko kayo kausapin, di ba? So kung sino yung naunang pumasok dito o yung naka-schedule, yun talaga yung kinakausap ko. Kasi guys, may mga nagpupunta dito, walk-in sila, so naghihintay sila ng matagal sa may labas. So, syempre para sa akin, nakakahiya rin naman yun, no? Customer yun eh, pinaghihintay ko. Pero, ganun talaga guys eh, no? Kaya mas maganda guys, magpa-schedule ka muna kasi guys, ini-schedule nung admin namin yan kung anong oras ka pwede magpunta. Usually yan, 2 hours ang schedule. So meron naka-schedule ng 11, meron naka-schedule ng 1, meron naka-schedule ng 3 o'clock. Yan, kasi ang shop namin is naka-open lang from 11 o'clock ng umaga hanggang alas 4 lang po ng hapon. Pause na ako. So kapag ka na-prepare mo na guys yung pwesto mo, ang sumunod dyan, syempre, mag-prepare ka rin ng tarpaulin. So, ilagay mo dun guys sa may tarpaulin mo, syempre, yung pangalan ng printing business mo, services na ino-offer mo. Usually yun guys is yung print, Xerox, scan, laminate, typing job, IT pictures, photo printing, yung mga ganyan guys, ilagay mo dun lahat. Para guys, pag nadaanan ng mga tao yan, alam nila guys na mayroong printing business pala dun. Syempre, mag-prepare ka rin ng mga permit mo. So, kapag ka nasa bahay ka lang naman, di mo naman kailangan ng BIR muna, or di mo naman kailangan ng kung ano-anong permit. Ang pinakailangan mo lang talaga dyan guys is barangay permit kasi nga nagsisimula ka pa lang naman. Pero kapag ka tumagal-tagal ka na guys, mas maganda kumuha ka ng mga BIR permit, ng mga mayor's permit. Kasi guys, pag may mga kliyente na malalaki na magpapagawa sa'yo tapos wala kang OR na galing sa may BIR, X ka kaagad sa kanila. Hindi sila guys magpapagawa sa'yo kung wala kang OR. Kaya guys, sobrang importante ng BIR. Kapag ka feeling mo ay lumalaki na guys yung printing business mo, maganda guys, kumuha ka ng BIR para makapag-offer ka ng OR. Then last guys, na kailangan mo, huwag ka masyado excited. Okay, kasi yung iba pag uwi nito, nag-open ka agad eh. So gawin mo, huwag ka muna mag-open. So mag-open ka mga 2 to 3 days. Ang gawin mo muna, mag-aral ka muna. Lalo. Manood ka lang guys sa mga vlog namin dito sa may The Printing Shop. Marami ka na matututunan. Pangalawa guys, gumawa ka ng maraming sample. Diba? Gumawa ka ng sample ng photo printing, ng mga document printing, ng mga typing job, ng mga nilalaminate mo. Yung mga sineserox mo, gawa ka guys ng maraming mga sample ng mga ganon. Para guys, may maipapakita ka sa mga customer mo pag nagtatanong sila. Kasi guys, mahirap talaga magkwento nang wala kang pinapakita. Kaya nga, hindi kami tumatanggap ng tawag dito. Hindi rin naman tayo magkakaintindihan eh, di ba? Sir, ganito may error, ganito, ganyan. Iba pa rin guys kapag ka nabi-visual ng customer yung sinasabi mo. Para mas maintindihan namin yung customer, sinasabi namin na kapag may tanong ka, mag-PM ka sa may page. Tapos send mo dun guys yung picture o yung video na tinatanong mo para guys mas masagot ka namin. So ganoon rin guys,
kapag ka nasa printing business ka, mas madali guys ikwento yung mga pwede mong i-offer na services sa kanila kapag ka nakikita nila. So paano nila guys makikita yon? Syempre gawa ka ng mga sample, kamukha nito, kamukha nito. So kapag ka nagpunta ka dito sa may shop namin, ang dami naming sample dito. Kasi guys, pag nagtatanong kung ano ba pwede nilang gawin sa printing business na i-avail nila, makikita kagad nila dito sa may shop na ang dami na naming sample. So ang pinaka-tip lang naman talaga sa printing business is lagi mong gagalingan. Huwag mo guys sasabihin na pwede na yan. Laging the best ang ibigay mo sa customer mo. Kasi nga guys, pumasok na yun sa may shop mo. Nag-inquire na yun. Nagpagawa na yun. Pinakamatindi niyan guys, nagbayad na yun. So kapag nagbayad na yun sa'yo guys, ang gagawin mo na lang, gagalingan mo na lang para umulit sila. Kasi guys, mahirap talaga maghanap ng customer kapag ka nagsisimula ka pa lang. So kapag ka ginalingan mo guys, unang-una dyan, magre-repeat order yan. Papagawa ulit sa'yo yan. Pangalawa guys, pwedeng mag-refer sa'yo yan. Para sa akin guys, yun ang pinakamagandang feedback ng customer. Yung mag-refer sila sa'yo. Grabe, napagod ako sa dami ng sinabi ko. So sana siksik, liglig at umaapaw yung natutunan nyo sa vlog na to. So again guys, sa mga gusto mag-avail nitong ating bago na back to school na printing business, hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shack at sabihin mo lang guys na produto tong video na to para bigyan ka guys ng discount at syempre ng mga freebies. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop.